Hello po, magandang tanghali or hapon na ito sa inyong lahat. Ngayon ito ang aking configuration ng aking solar panel. Dahil nga bago ang aking inverter, PIP 8048 Max series. So, siyempre babaguhin ko lahat ang setup nito. Actually, ang 6 ay i-series ko. 6 na solar panel is in series. And then, ang kabila ay in series din. So, that means na ang 2 sets na tag 6 panels ay akin gawin na parallel. So, ang kanyang BOC ay in series magiging 240. And then, ang kanyang IEC or short circuit current is 9 amperes. So, kung i-parallel ko na, so magiging 18 amperes. So, tamang-tama ito sa aking setup. So, tanggalin ko na ito ngayon. Okay. Oops. Gasa. Okay. And then, ito. So, yan. So, kailangan i-slack ito. Nasa taas ito eh. So, anyway, mamaya babaguhin ko na lang. Okay. Okay. So, ito na sila. Ang 6 na naka-series ay nandito na ngayon. So, kunin ko rin ito. Ayan. So, yun na. Ito ay kailangan ipagsama-sama na ito. Ipagsama-sama na ito. At saka, ito din, isasama na rin doon. Okay. So, yan na. Magiging parallel na ito. So, itong positive na dalawa at saka itong negative ay sasaluin ng aking Y at magiging parallel na siya. Tapos na ang series ko eh. So, katulad nito, ito nag-series na positive at saka negative. So, iipunin na ngayon ang another 6 sets ay iipunin ng positive nila na dalawa. And then, ito naman, ang dalawang negative nito ay sasaluin na doon ng Y ko. Kaso lang, mag-aakyat pa ako sa taas. So, sige, i-off lang namin muna ang camera. And then, mamaya na, kapag natapos ko na. Okay, bye. Hello po, dito na tayo ngayon sa Moment of Truth. At katatapos ko na ma-install lahat ang mga kable sa katagal-tagal din. Ayan po ang setup ko. Open pa yan dahil nga gusto kong ipakita ito sa inyo lahat kung paano ko ginawa. So, na-configure ko na rin ang aking solar panels doon. Sabi ko nga, 6 in series. 6 in series. Tapos, 2 sets na 6 panels per set. Pinarallel ko. So, that is 18 amperes already. So, I expect na dito sa isang string ay magiging ano yan, 240 volts dahil 40 volts ang BOC ng bawat panel. So, ganito rin dito, ganyan din. So, ngayon, ito na, naka-ready na ito lahat. Na-on ko na ang aking circuit breaker sa string 1, string 2. And then, on na lang. Actually, ito ay sa battery ito na disconnect switch. Ito sa string 1, string 2 to. So, i-on na natin kung talaga bang okay ito siya. Commissioning ika nga. So, titingnan natin kung gumana. So, ready na ba kayo? Okay, let's go. Okay, i-on ko na to. Yan. Ang isang string ang gumana. Titingnan natin muna kung mag-register sa. So, wala siyang battery, BP, nag-alarm. So, syempre, naka-off pa ang aking battery.
So, i-on na natin ang battery niya. At maya-maya, ma-recognize niya na yan. So, yan po. Hindi ko pa na-on ang unit na ito, ha. Hindi pa yan na-on. Pinasok ko lang yung string 1. So, now, nag-stop ang blinking ng battery symbols. So, that means na na-recognize niya na. So, i-on ko ang string 2 dito. And then, naka-off pa rin ang inverter at titingnan natin kung ilan ang naka-register sa string 1. Okay. So, sa string 1 is 192 volts. Dahil pangit ang liwanag sa ngayon, so wala, 194, 181. So, 3.7 amperes. 648 watts. Ang laki. Ang laki. Ang sa string number 2 is PB2, 228 volts. 1.1 amperes, 1.6. Dahil nga pangit ang araw sa ngayon. Now 2.5. Now 623 watts. So kahit walang araw gaano maganda ang kanyang pag-display ng performance niya. Okay, 3.1 amperes, 200. Maya-maya yan, gaganda yan. 3.7 amperes ang sa string 1, 176 lang. So yan lang siya. So dahil nga wala liwanag eh. Now, ngayon, subok na natin ang ating, i-on na natin to. Actually, nag-charge to siya kahit naka-off. So, i-on na natin. So, 230 volts ang kanyang output. Ayan na. And then, ang disconnect ay paganahin ko na rin. I-on ko na tong disconnect. So, may power na ngayon. Lahat ay nakadistribute na ang load ko. So, kung titingnan natin, sa ngayon 55.4 volts ang battery. And then, dito ang ating 3 watts lang ang aking load. Napakaliit. So, yan lang po. Napakaganda ng PIP 8048. So, success ang ating pag-install. Excited din ako dahil napakaganda. String 1, 649 watts. Then, ang string 2, 193 volts. Kaya maliit eh kasi wala iliwanag. Pero at least ang ganda na. 17 amperes ang pumapasok sa ating battery sa ngayon. So, yan po, 17 amperes. Wala. Kasi nga, pangit eh. Mamaya yan, papasok na yan dyan, no? Konti lang. 59.3 volts ang sa battery. Mamaya isetting ko pa to dahil kailangan isetting siya ulit. Kasi good, ang motherboard niya is brand new. So, that means na successful ang aking install nitong aming new PIP 8048 inverter. Yung dalawa na yan ay reserva ko na lang yan if in case na mag-malfunction. Pero napakatibay din ito ng MGX PIP 5048 MGX. So dalawang inverter yan. Parallel, which is 10 kilowatts. Ito ngayon is 8 kilowatts to, pero ang aking solar panel is only 7.2 kilowatts. 24 panels by 300 watts each. So, yan lang. Isarado ko pa to, lilinisin ko ang paligid. Then, nakita nyo naman na okay na. So, lahat-lahat, napakaganda, napakalaki. Wala dito. Ito naman ang aking laki, oh. Laki ng kable na ito sa battery. Ito normal lang talaga to. Well, hindi to umiinit ang mga ganito. Ito ang easy line ko. Naka live at saka neutral. Ground ito at saka ito ang neutral. So far lahat ay okay. So natutuwa din ako na
maganda na. Kita nyo, ayos na ayos ang kanyang display. Brand new. Okay, bye-bye. That's all po. Take care and God bless sa inyong lahat. I hope na ma-inspired kayo sa aking pinakita sa ngayon. Lalo din ako natutuwa sa aking ginagawa na DIY sa aming solar project. Thank you and God bless po. Bye.